Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Henry Swan. Shoutout kay Jay Lacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ikaw, ang lakas ng loob mo. Nagmamadali si Angelica, tinuro ang isang grupo ng mga tao at nag-aalalang sumisigaw. Bilang may-ari ng lungsod, natural niyang sinabi na walang nang ahas na pabulaanan ito, ngunit sa sandaling ito, halatang walang silbi ang hakbang na ito. Ang laway ay patuloy na tumatama kay Angelica na parang bala. Kung tao, hindi mahalaga. Ang metabolismo ng mga demonyong ito ay mas malakas kaysa sa mga tao, at ang kanilang mga jin ay iba sa mga jin ng tao, lumabas pareho. Hindi lang puno ang portion, nakakadiri rin. Kasabay ng dinami-dami ng tao, saglit lang ay natakpan na ng kung ano-anong laway ang mukha ni Angelica. Ito ay hindi gaanong laway, ngunit ito ay talagang mukhang mas kasuklam-suklam kaysa sa ilang dumi. Pero hindi pa tapos, parami ng parami ang nakikisali. Sumipsat ka, humigop ako, at pagkatapos lamang ng ilang sandali, hindi limitado sa paglalaway si Angelica. Ang lalaking ito ay parang nakaupo sa isang tambak ng basura, ganap na nabaon ng basura, na isang ulo lang ang nakalabas. Kaya lang, halatang mas nakakadiri ang mga laway na ito kaysa sa basura. Asshole, bastard. Galit na galit si Angelica, simula pagkabata, kailan pa siya nainsulto ng ganito. Gayunpaman, walang natatakot sa kanya. Tanging walang katapusang paghamak. You bad guy, how dare you bark here? Ilang tao ang namatay dahil sa iyo sa Demon Castle. Ilang tao ang nawalan ng buhay dahil sa iyo. Oo, ang isang katulad mo ay nagdusa ng 1,000 kutsilyo. Ito ay isang regalo mula sa Diyos na maaari mong mabuhay hanggang ngayon. Matagal nang ayaw sa iyo ng aming mga ina, ngunit matagal na kaming binubuli, at wala kaming magagawa. Oo, hindi ka namin tinatanggap. I am so narcissistic. I just had the cheek to ask you to praise him. Oh, you don't know, I can be as disgusting as I was just now. Pula at berde ang mukha ni Angelica, ang pinaka nakakatakot sa buhay ay yung taong pumupuri sa'yo ngayon lang ay year-okan ka ng mabangis sa susunod na segundo. Kung ano ang iniisip mo ay palaging kung ano ang iniisip mo. Itali mo siya. Malamig na uminom si Han Sanchen. Sa susunod na segundo, hindi na kailangang hilingin ni Han Sanchen ang sinuman na magbanggit ng pangalan, at isang malaking grupo ng mga tao ang masunuring itinali si Angelica. Tumanggi si Angelica na tanggapin, ngunit walang ibang posibilidad na lumaban. Kayong mga taksil, maaari kayong magtaksil hanggat gusto ninyo ngayon, ngunit hintayin ninyo ang inyong paghihiganti sa hinaharap. Walang nagbigay pansin sa kanyang sinabi, at bagamat alam nilang malaki ang posibilidad na gumanti, alam din nilang wala na talaga silang ibang pagpipilian. Sa ilalim ng utos ni Han Sanchen, isang grupo ng mga tao ang agad na nagsimulang kumilos. Simulan ang paghahanap ng mga posibleng lokasyon ng mga piitan. Sa puntong ito, kailangan kong sabihin na si Angelica ay napakatalino. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang taong ito ay nagkwento ng kanyang mga ninuno, ngunit hindi niya dapat banggitin ang piitan kung saan nakakulong ang mga bilanggo. Lumapit ng ilang hakbang si So Yingxia sa tabi ni Han Sanchen, at umiling sa pagkabigo. Bagaman nanatili siya roon noon, ganap na madilim ang paligid, at halos hindi niya masabi ang direksyon sa kanyang sarili, ni hindi niya mailarawan ang anumang pinaghihinalaang sitwasyon. Nakita mo na ba ang mga kawal na naglabas sa iyo? Tanong ni Han Sanchen. Umiling si Ivory, hindi ko tinakpan ang aking mga mata nang lumabas ako sa piitan, ngunit dahil nanatili ako sa dilim ng mahabang panahon, hindi ko maimulat ang aking mga mata dahil sa malakas na liwanag nang ako ay lumabas. Kapag nakasanayan ko na, halos nandito na ako. So,
Wala akong panahon para makita kung ano ang hitsura ng mga sundalong kumukuha sa akin. Nakatingin kay Ivory na may guilty na mukha, tinapik siya ni Han Sanchen sa balikat bilang tanda ng kaliwan. Kung ganoon, huwag sabihin na siya ay isang babae, kahit na si Han Sanchen, isang malaking tao, ay maaaring hindi masyadong mabilis para hindi magpanik, at magplano ng maaga. Kung hindi, hayaan mong may maghanap sa kanila. Bagamat maraming sundalo, sunggaban mo lang sila at tanungin. Iminungkahi ni Ivory. Umiling si Han Sanchen, sa ganoong lihim na lugar, dapat ding maging lihim ang mga sundalo. Pagkatapos kanilang palabasin, dapat silang bumalik kaagad. O sa madaling salita, kahit hindi sila umalis, bilang mga crony ni Angelica, mga patay na tao, malabong magtaksil sila kay Angelica. Then 3,000, what should we do? Wala na ba tayong magagawa? Posibleng mahanap ang mga taong ito, ngunit alam ng Diyos kung sadyang ipagpaliban nila tayo o ililigaw pa nga tayo. Ngumiti si Han Sanchen, hindi mo kailangang maging desperado, mayroon akong solusyon. Storytelling channel sa YouTube. Any solution. Tumingin si Han Sanchen kay Ivory at sinabing, ang pamamaraang ito ay nakasalalay sa iyo. Umaasa ka sa akin. Bagaman hindi mo makita ang eksena pagkatapos na lumabas dahil sa liwanag at iba pang mga kadahilanan, maaari naming malaman batay sa iyong pakiramdam. Gaano ka katagal wala? Naaalala mo ba kung ilang hakbang ang ginawa mo? Mayroon bang katulad na pagliko sa gitna? Ang sunod-sunod na tanong ay tila mahirap sagutin. Pero kung pag-iisipan mong mabuti, hindi naman talaga ganoon kahirap. Totoo na ang mga tao ay hindi nakakakita ng malinaw sa sitwasyong iyon, ngunit ang mga tao ay hindi lamang may mga mata. Gaano man kabulag ang nakikita ng bulag, halos hindi pa rin siya makaligtas sa kanyang natitirang memorya, sensitibong tainga at kakayahan sa pandama. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, kapag nagsara ang Diyos ng pinto para sa iyo, dapat itong magbukas ng bintana para sa iyo. Kailangan lang naming gamitin ang iyong data at makipagtulungan sa Ministry ng Industriya at mga mapa ng sangkatauhan, at iba pa, at sa pangkalahatan ito ay nakasalalay sa iyo upang mabawasan ang saklaw ng marami sa isang iglap. Kahit mangisda ang mga taong iyon sa magulong tubig, naniniwala ako na hindi magtatagal para mahanap natin ang piitan. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Ivory na matuwa, ito ay talagang isang mahusay na paraan. Itulak pabalik, walang sabi-sabi, ipinikit ni Ivory ang kanyang mga mata sa lugar at sinubukan ang kanyang makakaya na alalahanin ang nakaraan. Ngunit bigla itong nangyari, at ngayon ay malinaw na napakahirap para sa kanya na alalahanin ang sitwasyon sa oras na iyon. Sinubukan ni Ivory na mag-isip tungkol dito kaya sumakit ang kanyang ulo, ngunit ang mga detalye na naalala niya ay talagang kakaunti at malayo. Kung hindi mo maalala, okay lang, huwag mong i-pressure ang sarili mo. Inaliw ni Han Sanchen si Ivory sa pagkabalisa. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay napakahalaga sa amin ngayon, sa palagay ko. Gusto kong subukang isipin ang lahat. Tinapik siya ni Han Sanchen sa balikat, hindi bale, ang piitan ay nasa Castle of Demons pa rin. Nang bumagsak ang mga salita, mabilis na naglakad si Han Sanchen sa 2 taong sumunod sa kanya. Nung tinawag kita dito, tinanong ko si Scar, dapat ikaw ang pinakapamilyar sa daan sa Demon Castle diba? Tumango ang 2, Master Han, kaming 2, ang isa ay isang mangangalakal at ang isa ay isang bantay. Hindi ko masasabi kung gaano kami kapamilya, ngunit hindi bababa sa alam namin ito ng mabuti. Sinabi pa ni Han Sanchen, batay sa iyong karanasan, nasaan ang piitan na ito na malamang na naruroon? Ito, nakatingin kayong 2 sa akin at nakatingin ako sa inyo, halatang hindi sila nangangahas magsalita ng masama. Huwag mag-alala na magkamali, magsalita lang ng may kumpiyansa at katapangan. Noong una, gusto niyang bigyan siya ng mga ito ng ilang ideya, kaya hindi mahalaga ang tama o mali. Okay, since that's the case, let's talk about it. Sa isang paggalaw sa kamay ni Han Sanchen, isang itim na hangin ang agad na lumitaw sa harap ni Han Sanchen. Kayo, tulungan muna akong gumuhit ng pangkalahatang mapa ng buong proseso. Nang marinig ang sinabi ni Han Sanchen, si Angelica, na matagal nang hindi umimik, ay agad na nagbanta, maglakas loob ka. Malamig na tumawa si Han Sanchen, at inihagis ang isa pang kamay sa ere. Nakuha.
Ang di nakikitang hangin ay tumama sa mukha ni Angelica ng marahas sa isang iglap, na halos himatayan sa lugar na ito. Nagkatinginan ang dalawa at mariing tumanggo. Sa katunayan, kung handa silang sundan si Han Sanchen na pumunta rito, nailigtas na nila ang kanilang buhay at kamatayan, at hindi sila nagdulot ng anumang banta. Sa sandaling ito, ikan-away ng dalawa. Ang kanilang mga kamay, at mabilis nilang inabot ang 3D na mapa ng buong Chanmo Castle sa itim na hangin. Dapat dito ang location natin. Mahinang sabi ng mga ngalakal. Sinabi rin ng tagamasid sa oras, ang aming lugar ay talagang isang restricted area. So, dapat nasa lugar na ito ang lokasyon ng Heavenly Prison. At least, malaki ang posibilidad. Sabi ni Han Sanchen. Sa sumunod na segundo, tumangala siya sa mga executive na iyon, wala akong pakialam kung anong paraan ang ginagamit mo, gusto kong makuha ang posibleng lokasyon ng piitan na ibinigay mo sa akin sa loob ng kalahati ng pagkawala. Naiintindihan. Sabay-sabay na tumugon ang lahat, at mabilis na nagsimula ang koponan. Ang buong Chanmo Castle ay ganap na masigla, at maraming tao at mga kabayo ang nagsimulang magtulungan ng malapit sa maliwanag na mga ilaw. Kahit na may mga tao dito na gustong gumiling ng mga dayuhang manggagawa, pagkatapos tukuyin ni Han Sanchen ang ilang direksyon, hindi pa rin mataas ang posibilidad. Inutusan ni Han Sanchen ang mga tao na itali si Angelica, at pagkatapos ay nakinig sa kanilang mga ulat at binago ang mapa. Ang mga ngalakal ay inayos ni Han Sanchen na bumalik, at hiniling sa kanya ni Han Sanchen na ipaalam sa mga tao sa lungsod. Ang mga karaniwang tao ay tila ang pinakawalang silbi sa pag-andar, ngunit sa katunayan maaari silang palaging gumaganap ng ibang papel sa mga kritikal na sandali. Ang mga tao sa lungsod ay inalis sa kanilang mga pamilya, at maaaring sugpuin sila ni Angelica, na talagang naging miserable sa Chanmo Castle. Gayunpaman, nang ibalik niya ang kanyang ulo at gawin ito, siya ay nakatakdang magtanim ng isang ticking time bomb para sa Chanmo Castle. Sa ngayon, gusto ni Han Sanchen na ganap na mag-apoy at magpasabog ng bomba. Oo naman, hindi nagtagal para dumami ang mga tao na nagsimulang magpadala ng balita, na tumulong kay Han Sanchen na alisin ang higit pang mga sospek. Sa kalahating oras, karaniwang dalawang pinakamalaking pagdududa na lang ang natitira. Ang isa ay dito mismo at sa gitna ng mansyon ng Panginoon ng lungsod, kung saan maaaring magkasundo ang tono ng parehong mga sundalo at karaniwang tao. Matagal na itong no man's land, at walang pinayagang makalapit dito. Kahit na may mga taong nakapasok ng hindi sinasadya, madalas silang nawawala. Ang isa pang kahinahinalang punto ay, sa ilalim ng kasalukuyang pokus ng pagsisiyasat, ang lugar na ito na walang tauhan ay tila kakaibang walang nag-aalaga. Naniniwala si Han Sanchen na ang sitwasyong ito ay malamang na sanhi ng maraming tao na nagbabantay dito. Gayunpaman, sa pagkakahiga ni Angelica sa mesa, napansin ng mga personal guard na iyon na may mali, at agad na umatras at isinara pa ang lugar mula sa loob. Parang walang tao. Ang isa pang punto ay iniharap ng Ministry ng Industriya at ilang mga tao na lumahok sa pagtatayo. Ilang tao ang lumahok sa pagtatayo. May mga nagsabi na karamihan sa kanila ay namatay na sa loob. Kung tungkol sa sanhi ng kamatayan, walang nakakaalam, ngunit ang ilang mga tao ay nagsabi na sila ay namatay sa pagod, at ang ilang mga tao ay nagsabi na sila ay hindi lumabas. Maaari silang lumabas ng buhay, sa katunayan, ito ay dahil sa swerte, at least marami sa kanila ang maswerteng nakatakas. Ang mga guhit na ibinigay ng Ministry ng Industriya ay maaari ring ilarawan ang ilang mga problema. Dahil doon napakaraming manggagawa ang namatay, walang ipinakita ang Ministry of Work. Kahit na, ang pagguhit ay direktang nagpapahiwatig na mayroong isang blanko na lugar. Mayroon lamang dalawang posibilidad para sa mga blankong lugar sa Ministry ng Industriya. Either, hindi pa na-develop, or solid after development, ibig sabihin, may building doon at siguradong solid. Hindi maintindihan ni Han Sanchen ang puntong ito. Kung tutuusin, mauunawaan na may mga matatag na gusali sa isang lugar, ang ilan ay kailangang magpabigat, at ang ilan ay kailangang gamitin para sa iba pang layunin. Ngunit ang problema ay tiyak dito, ang matibay na gusali ay kailangang diligan, at ang pagtutubog ay isang normal na proseso lamang ng walang anumang sakripisyo. Sa maraming pagdududa, kinailangan ni Han Sanchen na italaga ang lugar na ito bilang sentrong lugar ng survey.
Ngunit sa totoo lang, naramdaman ni Han Sanchen na may hindi tama. 3,000, sa tingin mo ba napakadali? Tanong ni Su Yingxia. Tumanggaw si Han Sanchen at sinulyapan si Angelica sa tabi niya. Too easy is indeed one aspect, pero napansin mo ba? Ang ekspresyon ni Angelica. Nang marinig ang sinabi ni Han Sanchen, nagmamadaling lumingon si Ivory. Halata sa mukha ni Angelica ang pag-aalala, at tila nag-aalala siya tungkol dito. Ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang mga mata ng taong ito ay hindi masyadong balisa. So, malaki ang posibilidad na nagpapanggap lang talaga ang lalaking ito. 3,000, ibig mong sabihin malaki ang posibilidad na mabubulagan ang dalawang ito. Sabi ni Ivory. Tumanggaw si Han Sanchen, ang posibilidad na ito ay hindi lamang posible, ngunit mahusay din. Kadalasan, ganoon ba talaga kadaling mag-set up ng lugar kung saan ginaganap ang napakaraming mahahalagang krimen? I mean, hindi ba nila naiisip na balang araw ay masisira ang Castle of Heaven? Wala ba silang malaking pormasayon? Sinabi mo na ang isang malaking pormasayon ay mahirap basagin, kaya, sabi ni Ivory. Umiling si Han Sanchen, hindi ganito. Alam ko ang ibig sabihin ni Yingxia, ngunit ang bagay na ito ay hindi dapat intindihin sa ganitong paraan. Sumimangot si Ivory, 3,000, bakit hindi mo ito maintindihan? Hindi ko masyadong naiintindihan ang sinasabi mo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!